Kaya ayan, so good day guys. Ngayon, bigyan natin ang Laboratory 113, also known as Securing Servers. So, paano nga ba yung gagawin natin dito? So, explain ko lang muna. So, una, gagawin natin, ipiping natin yung dalawa, si desktop, si physical computer, dapat mapiping nila si Ubuntu server natin. Tapos, pag natapos yon, magiging proof siya na nagpiping nila si Ubuntu server. And then, may gagawin tayo na dapat si physical computer lang ang makakaping kay Ubuntu server. Then pag ipiping niya ito, hindi niya magagawa. So parang may filter na mangyayari ganun. And then sa pinging and then sa port 22 and then sa port 80 natin siya gagawin. So ang IP address ng aking Ubuntu server ay 170. So ping 192.168.100.170 napiping niya. And then si ping 192.168.100.170 napiping niya. So sa case natin, unahin na lang natin yung sa pagping. So nakita niya naman na napiping nung dalawa. Dahil punta tayo sa sudo nano etc ufw before that rules password yan. Ayun, nagkamali pa. So, ang una natin gagawin dyan, isa hanapin natin itong ito, input and then si forward. So, makikita nyo apat yan. Kunin natin sa pang-apat, control K. K is copy, cut or, di ba? And then, i-u natin, i-paste natin. And then, pag nagawa mo na yon minus, ditong part na to, minus S, 192.168.100.169. So, bakit 169? Yung 169, yan yung IP address nito. Kasi ditong part, pakikalaman natin sa rules niya na dapat si pare ko ay na si command prompt, mapiping niya to si Ubuntu server. So, ganun yung gagawin natin. 168 minus P. Ganyan. And then, ditong part na to, drop. Uunahin nyo lagi si accept nasa dulo si drop. May hierarchy yan. Kagaya ng sa mga pag-script natin sa mga games. Ganon. May hierarchy din yung code. Hierarchy yung code. Ayan. So, dito rin. Control K, UU. Then, karga lang natin yung IP address. 169. Then, tama. Then, drop lang natin to. So, upon checking, tama naman. Control O. Exit clear. So, sudo UFW status tayo. Active siya. So, sudo UFW disable. Then, disable natin and then i-enable ulit natin. Parang, ano nga nirestart lang natin siya. Ayun. And then, ipiping na natin siya. Ayun. Hindi niya maping. So, kanina napiping niya, pero ngayon hindi niya na maping. So, control C natin kasi confirm na natin na hindi niya maping. And then, ito dapat mapiping niya. Which is hindi niya maping. Bakit? 192.168. So, tingnan natin. Baka nagbago yung IP address natin. So, tayo pa rin si 169. Yes, tama naman. Ayun, may nagkamali tayong part dito. So, ayun. And then, ditong part. Yan, so dapat na-check niya talaga. So, ayun yan. Learn from my mistake. Ayan, so do UFW disable. Enable natin. Ayan, so dapat mapiping niya na.
Yun, napiping niya na. So, dito, ulitin natin, dapat hindi niya mapiping. Hindi niya po talaga maping. So, clear, clear. Check na ang ating pinging. So, ang pangalawa naman is yung sa port 22, yung sa pag-SSH. So, disable muna natin. Sige, hindi ko muna disable para makita nyo. So, SSH Andre at 192.168.100.170. So, magtataka kayo bakit hindi niya ma-SSH kasi naka-open yung ating firewall. Yun. Hindi nila ma-SSH yan. Dito naman, disable natin. Pag i-SSH natin, dapat gagana na. Ayun, gagana na. Ayun, napasukan natin. Proof na nakapag-SSH tayo using Ubuntu Desktop. Exit natin. Ayun. And then naman dito, sudo SSH Andre. Yan. Yan, nakapag-SSH tayo sa dalawang yan, di ba? So, ngayon, ang gagawin naman natin is i-allow natin to na makapag-SSH and then si Ubuntu Desktop naman is hindi. So, nga pala kung hindi nyo pa na-install yung SSH, gawin nyo na lang to. So, apt install open SSH server. Mag-install na yung SSH natin dyan. Just in case di pa, then na yan. So, paano yung gagawin natin doon? So, ito. Sudo ufw allow 192.168.100.169 yung IP address nito to any port 22. 22 is yung port na ginagamit pang SSH. 22 to any port 22 proto TCP. To the UFW allow 192 to any port 22 proto TCP. Yung proto protocol. Enter. Row number arguments. Any port proto TCP. Ayun, wala tayong from. So, kailangan natin ng from. Updated. So, paano nga ba makita na nag-update yung role natin? So, sudo ufw status numbered inactive. Enable muna natin. Ayan, check na natin. Ayun, nakita niyo yung ano dyan, yung to, ganyan na action na yan yung role na kinarga natin. So, clear. Sudo ufw status. Check lang natin status natin. Kahit alam na natin naka-on. Ayan. So, try ko ulit mag-SSH using this. Yung sa Ubuntu desktop natin. Hindi na siya makapag-SSH. Kasi ang inaalaw lang natin is yung 192.100.169 which is ito. And then, try natin ulit. Ayun. Siya lang talaga makakapag-SSH kasi ayun na yung ginalaw natin. So, ISD. Ayan, nalagin natin. So, okay na tayo sa part na yon. Tanggalin lang natin to. And then, since tapos na tayo sa port 22, try naman natin sa port 80, which is HTTP. So, sudo ufw allow from 192.168.100.169. So, tanggalin muna natin yan. So, kung ganyan, nakalimutan kong sabihin, pag na-install yung Apache, sudo apt install Apache 2. Yan. So, papakita ko muna na na-access natin yung Apache ng Ubuntu server. So, paano natin magagawin yon? So, 192, karga nyo lang yan guys, yung IP address. Nagkamali pa nga. Dapat ma-access nyo na Apache nyan. Bakit kaya din niya ma-access? Kasi,
guess what? Naka-open ang ating firewall. So, deactivate lang natin. Disable. Clear. Yun. Na-access niya kasi disable natin yung firewall natin. Ito naman. Yes din po, na-access niya. Enable natin. Check natin kung andun pa yung ano. Yung, yes, andyan pa. So, hindi na nila ma-access kasi naka-enable na ang ating, ayun, naka-enable ng ating firewall. So, pag dinisable ko yan, ma-access nila yan. So, disable ko lang ha. Yun. Ito, ba't na-access niya agad? Bilis naman niya. So, inactive siya. Wait lang, tamang unat lang. Ayan, nakunat lang si user. Clear natin. So, ang gagawin natin is sudo ufw allow from 192.168.100.169 to any port 80 proto TCP. Updated. Check natin yung number. Status number. Inactive. Try natin siyang activate. Yes, na-add na yung dalawa nating rule. Clear lang natin. Then, since nakaano tayo, uh, so explain ko muna yung napansin ko nung inaaral ko to. So, di ba, nakita nyo na naka-active na siya. And then, inalaw lang natin si physical yung maka-access sa Apache, di ba? Sa port 80. So, paano gagawin natin dyan? Since active siya, dapat ma-access niya. Na-access niya nga. Then dito, dapat hindi. Pero na-access niya. So, bakit, paano nangyari yon? So do UFW disable? Disable lang kayo. Kunwari, na-set niyo yung role, di ba? Dalawang beses kayo mag-enable, ay mag-disable, enable, disable, enable. Dalawang beses nyo gagawin yon. Enable ulit tayo. Yeah. Nagulat din ako nung una. So, dapat din niya na ma-access yan. At hindi niya na ma-access. So, tandaan nyo sa port 80, kung may encounter nyo man yun, dalawang beses kayong mag i-restart ng UFW firewall. Ma-access niyan. Di ba? Check natin sa status number. Status. So, tanggalin natin si 2. So, sudo ufw delete 2. So, yung sa case natin, yung 2, yun yung ATTCP. So, pag dinelete ko to, dapat ma-access ng dalawa, di ba? Kasi, hindi naman natin kakarga na ng privilege tong dalawa. Itong isa, yung si physical. So, gawin natin yan. Yes. Clear. Sudo ufw disable. Enable. 1 na yon. And then, disable ulit. And then, enable ulit. 2. Para lang sa sa observation ko lang yon. Hindi niya na ma-access. Okay? So, kasi tayo, diba? Sudo w status. Active. Try ko namang i-disable. Dapat ma-access nilang dalawa. Diba? Diba? Basta yung tip ko na lang dun sa bandang port 80, dalawang beses kayo mag-restart. Diba? Ulitin natin.
Ayan, si Autoturf. Ikakarga ulit natin itong rule na to. Diba? Rules updated. So, sudo fw disable enable. Check nyo, isang beses lang ako nag-update. Nag-restart. Yan. Yan, di ba? Mhm. So, para sa akin, mas secure na yung dalawa eh, kasi hindi nagpakita ngayon yung error na nangyari sa akin nung nakaraan nung inaayos ko siya. So, disable naman natin. Yan. Na-access na nila. So, ayun lang dito sa securing web servers. Nasa inyo na kung gagayahin nyo ko na 2 beses ako mag-restart ng UFW sa may bandang sa may bandang port 80 na part. Kasi may na-encounter ako nung nakaraan. So, ayun lang para sa laboratory na to. Thank you. Yan. So, yung case natin kanina doon sa Brave, um, nagulat din ako doon. Ayun. Kasi wala tayong kinarga doon kanina. Talagang nagloko lang. Parang itong part na to. Oh, di ba? Paano na-access ni Brave to? Ah, nakita niyo yung problema. Tapos ito hindi niya dapat ma-access. Na-access niya din. So, do you W status?
Paano na-access ng ano? Ayun. 'Di ba? So, na-explain na dapat pagkakarga mo nung ano, i-enable mo, disable, enable to disable ulit. So, ganun lang dito sa laboratory na to. Hindi nyo na ma-access. Sana may natutunan kayo. Thank you.